So yun po guys, ayan magandang araw po sa lahat. So in this video po is another topic po yung pag-uusapan po natin. This time po is pag-uusapan po natin yung post po ng ate ni Chris na si MJ Hermino or si Inday Ogdot. Dahil nga po talagang nagawa na po nila yung mga payo po natin sa kanila, especially for Chris na magpa-check up nga po siya. So doon nga po sa post ni MJ Hermino kahapon, Sunday, ay sabi nga po niya na done check up na nga daw po. So ibig sabihin is nagpa-check up or naipa-check up na nga po niya si Chris na or si Peking Koreana. Kasi alam naman po natin na sobrang dami po na nag-aalala nga po sa kalagayan ni Chris na dahil nga po sa kanyang mga iniinda na pananakit sa katawan, sakit sa tiyan, namumutla, hirap huminga, lagnat, at kung ano-ano pa pong mga sakit po niya. Kaya nagpapasalamat po tayo kasi nga po talagang ginawa po nila or ginawa po ni Chris na yung pagpapacheck up kasi yun po yung pinaka dapat po niyang gawin sa mga sa mga dinaramdam po niya na sakit sa katawan kasi mahirap po yung mag self medication tapos hindi akma yung gamot na iniinom. So baliwala rin po kung iinom siya ng mga gamot na hindi naman akma nga po sa kanyang sakit. So mas okay talaga na magpa-check up para mabigyan nga po or maresetahan nga po ng akma na gamot para sa dinaramdam po niya na sakit. At kung ano man po yung kanyang sakit, so hindi pa po natin alam kasi nga po wala pa po silang update tungkol nga po sa check-up. And hoping na sana is okay lang po yung kumbaga mild lamang po yung nararamdaman ni Chris na at hindi siya as in yung grabe ba. Kasi nakakabahala din, di ba? Dahil nga po hindi rin kasi normal yung mga nararamdaman po ni Chris na. So ipag-pray po natin na maayos lamang po ang resulta ng check-up ni Chris na at kumbaga need lang siguro ni Chris na ng pahinga kasi alam po natin na talagang over fatigue na itong si Chris na dahil nga po sa mga ginagawa po niya, araw-araw po may ginagawa, araw-araw may lakad, tapos umakyat pa sa bundok, napakainit, hirap ng daanan, napakatarik, tapos biglang umuulan, di ba? So isa po yun sa reason kung bakit medyo naging ganito po ang kalagayan ni Chris na tapos nalilipasan palagi ng gutom. So yun po yung mga factors po kaya hoping na naresetahan po siya ng akma na gamot ng doktor and hoping na kung ano man po yung mga payo ng doktor sa kanya isundin po niya ito nang sa ganun is talagang tuluyan po siyang gumaling at kapag gumaling na po siya ay dapat bigyan po niya ang kanyang sarili din po ng pahinga kasi mahirap po yung araw-araw po siyang pagod, di ba? So mas okay po yung at least may isang araw or dalawang araw po na nagpapahinga po siya para hindi na po bumalik pa ang kanyang sakit. At kung ano po yung mga ipagbabawal po ng doktor sa kanya is dapat po niyang sundin po iyon kasi yun po is mas makakabuti po sa kanya, especially yung mga soft drinks, mga energy drinks, yung grabe sa pagkakape. Siguro okay lang po yung minimal lang sa pagkakape, yung hindi yung 4 to 5 times a day. So mahirap po yung ganoon, delikado po yun. Pero mas okay pong iwaglit na lang siguro yung pagkakape. Marami namang mga pwede dyang pangpalit like gatas or something na hindi nakakasira nga po sa kanyang katawan. Nagpapasalamat din po tayo ng malaki kay MJ or kay Inday Ogdot kasi nga po andyan po siya palagi na gumagabay, andyan sa palagi na sumusuporta po sa kanyang kapatid na si Chris na talagang siya po yung sanggang dikit ni Chris na sa lahat po ng mga ginagawa ni Chris na especially in times of mga ganito, may sakit si Chris na or mga downfalls ni Chris na andyan po si MJ or si Inday Ogdot po na laging sumusuporta, laging gumagabay po sa kanyang kapatid na si Chris na kaya nagpapasalamat po tayo kay MJ and sana suportahan din po natin siya kung paano po natin sinuportahan si Chris na Peking Koreana. So sana ganoon din po ang suporta po natin kay MJ Hermino. Yung kanyang page po is MJ Hermino pero yung kanyang YouTube channel naman po is Inday Ogdot. So sana i-support po natin para pareho po silang dalawa na aangat po kasi deserve din po talaga ni MJ na umangat kasi nga po sa kanyang walang sawang suporta, paggabay at pagmamahal po sa kanyang kapatid na idol po natin na si Chris na Peking Koreana. So abangan po natin yung update po nila tungkol po sa pagpa-check up po ni Chris na. And kung wala man po silang ma-update today or sa mga the other day, so intindihin lang po natin yun. Bigyan po natin sila ng time na makapagpahinga muna bago po sila magbigay ng update, diba? So ito po, basahin po natin yung ilan po sa mga komento. Mula kay Luna Santos Marata, yan tama yan Ploy, nagpa-check up ka na
Then ang next mo naman gawin is magpahinga, magpagaling, kumain ka sa tamang oras at may time ka muna, mga 1 week pala decision yarn. No kidding aside, it's better to you to relax and set aside mo muna ang dapat set aside, mag-focus ka muna sa health mo yan. Maganda rin po yun, yun nga, dapat bigyan po niya ng time ang kanyang sarili na makapagpahinga po, especially na may sakit nga po siya. Kasi napaka-importante po ng pahinga sa mga taong may sakit po, at kung gumaling na nga po siya, so kailangan pa rin po niyang magpahinga. Sabi ko nga na mga at least 1 to 2 days para yung katawan po niya is makabawi po sa mga araw na sobrang busy po niya. Karim, yeah, okay, hope and pray that all is well. Please always check your everyday lifestyle. Kung noon hindi ka kumakain but now you need to eat when you're hungry, and take a rest if you're tired. Free your mind. Relax, there's a time for relaxing, be. We love you. You know, you should feel that feelings. Chris, hindi lang si Sir Paul nagmamahal sa'yo. Kami po ang tunay na nagmamahal kasi kaya ka namin ipaglaban, ha. Sana makapunta ka dito. Love you. Ayan. Yun po, tama po yung sabi ni ma'am na i-check lagi ni Chris na yung lifestyle po niya. Kung dati nga po is hinahayaan lamang po niya ang kanyang sarili na hindi kumain kahit na nagugutom na. So this time is dapat kumain na po siya sa tamang oras para hindi na po bumalik pa ang kanyang sakit. Then kapag pagod na is magpahinga na. Huwag yung kahit pagod na is patuloy pa rin na gumagawa ng mga bagay-bagay na mas lalo nakakapagod nga po sa katawan po niya. So dapat bigyan po niya ang kanyang sarili ng pahinga po. Mair Miraran, thanks God at nagpa-medical check-up ka na, Chris, na mahusay V2. Walang ibang makakagamot sa'yo kundi Dr. at ikaw mismo. Sundin lang po ang lahat ng payo ng doktor. Wika nga ni Sir Paul, huwag matigas ang ulo. Mahalin muna natin ang ating sarili bago ang iba. We only have one life, nothing more. Mag-ingat po tayo palagi. Dapat healthy living always kasi health is wealth. Thanks, MJ Hermino, ang dakilang ate. Yun po, dakilang ate po talaga si MJ or si Ugdot. Kasi lagi po siyang andyan para kay Chris na. And nagustuhan ko po yung linya ni ma'am dito. Mahalin muna natin ang ating sarili bago ang iba. Totoo po yun, kasi paano pa tayo magbibigay ng pagmamahal sa iba? Paano pa tayo makakatulong sa iba kung ang ating sarili mismo is hindi po natin minamahal, diba? So dapat kumbaga mag-start po tayo, magsimula po tayo sa pagmamahal muna sa ating sarili bago sa pagmamahal sa iba. So ang pagmamahal sa sarili is yun po yung pag-aalaga sa sarili. Ano ba, yung bigyan ng time ang sarili na makapagpahinga, na laging unahin po yung health or ang kalusugan po natin. Isa lamang po ang ating buhay. Kapag nasira po itong buhay natin, itong katawan po natin, so hindi natin alam kung ano yung possible na mangyari. So kailangan na mahalin ang sarili, alagaan ang sarili, kasi napaka-importante po nun. Isabel Garcia, thanks Inday R. Ugdot, you're 1 in a million. Ate, thanks for taking care of your princess sister Krista Marie Mahusay. Thanks at na-convince mo siya. She's blessed for having you. God bless you, ate. Inday Ugdot. Natawa ako dun sa first Inday R. Ugdot. Totoo nga po, talagang 1 in a million po itong si ate Inday Ugdot nga po. Nagpasalamat po tayo ng malaki sa kanya kasi nga po andyan siya palagi para sa kanyang princess sister na si Krista Marie Mahusay nga daw po, sabi ni Ma'am Isabel Garcia. Louisa Abuel, tama, magpahinga muna tulad nga ng sinasabi ko kung nagko-comment ako. Trabaho dyan lang yan. Ang katawan pag bumigay, mahirap ingatan na talaga. Lagi ang sarili mo, Chris Garvey. So to po yun yung trabaho, yung vlog is andyan lang naman yan. Anytime pwedeng gawin, pwedeng balikan. Pero kapag yung katawan po natin yung tinamaan talaga dahil nga po sa sobrang pagod or something, ay talagang mahirap po yun. Kaya importante talaga na alagaan ang sarili. At priority po dapat yun, yung health po natin. Luel Loriezo, may the healing power of the Lord will touch you. Chris, natiwasan mo na magpalipas ng gutom. Yan ang dahilan ng hapdi ng tiyan mo. Taranasan ko din yan. Sakit ang ulo pag gutom ka. Pasukin ang hangin ng katyan mo. Bloated, amping na Juday. Ayan. Yan nga po, medyo bloated nga po si Chris na. Yun po yung sabi niya sa live niya na nagugutom siya pero wala siyang ganong kumain kasi feel po niya na palaging kumbaga punong-puno yung kanyang tiyan ba. Bloated po yung tawag doon. At nahihirapan po siyang dumumi. So, kailangan talaga na wag mapalipas ng gutom kasi isa po yun sa reason. Ulcer kasi is marami siyang epekto sa katawan, like sumasakit, medyo bloated. Minsan pa nga is nagtatae, katulad ko kapag inaatake ng ulcer is nagtatae po ako. Pero yung tiyan ko naman is feeling ko busog pa rin palagi, bloated pa rin palagi. So, yun, sabi na sundin po ni Chris na ko naman po yung mga payo ng doktor sa kanya. So, yun po, hanggang dito na lamang po muna ito. God bless po and bye for na po.